May mga sandaling hindi mo na alam kung sino ka talaga. Sa harap ng mga tao, sa simbahan, sa trabaho, sa pamilya, mukha kang matatag, responsable, makadiyos. Pero pag mag-isa ka, pag tahimik na ang bahay, pag wala nang nakatingin, may isang mundo na ikaw lang ang nakakaalam. Isang mundong hindi mo kayang ipaliwanag. Isang mundong pilit mong itinatago. At ito ang nagiging tanong na paulit-ulit na bumabalik sa konsensya mo. Kung totoo ka kay Lord, bakit dalawa ang mundo mo? Hindi aksidente na pinapanood mo ang video na ito. Hindi rin ito simpleng mensaheng maka-encourage. Ito ay isang salamin, at ang salamin ay hindi pumipili kung anong parte ang gusto mong makita. Ipinapakita lang niya ang totoo. At kung handa kang harapin ang totoo, kahit masakit, kahit mabigat, dito ka muna. Ito ang kwento ng isang lalaking tulad mo, isang Kristiyanong may dalawang buhay. Kahit wala siyang inaamin, isang lalaki, 40 hanggang 55, may trabaho, may pamilya, may pangalan sa komunidad, ginagalang sa simbahan, laging present, laging may sagot, laging may ngiti mula sa labas, parang kompleto. Pero sa loob, gumuho na ang dingding. Tahimik lang. Tuwing umaga, nag-aaral siya ng verse. Pero hindi para sa puso, para sa imahe, para sa tingin ng mga tao. Para hindi mahalata na unti-unti siyang nauupos. Sa trabaho, maayos, responsable. Pero sa loob-loob niya, hindi iyon integridad. Iyon ay takot. Takot na magkamali. Takot na madiskubre. Takot na bumagsak ang reputasyon na ilang dekada niyang iningatan. At pag-uwi niya sa gabi, doon siya tunay na nahuhulog. Tahimik ang bahay, tulog ang pamilya, at sa gitna ng katahimikan, naririnig niya ang sarili niyang damdamin na buong araw niyang tinatakasan. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Alam niya kung saan siya mali. Alam niyang may ginagawa siyang tinatago. At alam niya, hindi ito nalulusutan sa harap ng Diyos. Pero bakit niya tinutuloy? Bakit hindi niya bitawan? Dahil sa isang salita na hindi sinasabi pero sumisigaw sa loob, hiya. Hindi hiya sa Diyos, hiya sa tao, hiya sa pamilya, hiya sa simbahan, hiya na makita ng iba na hindi siya kasing linis gaya ng inaakala nila. Kaya gumawa siya ng dalawang mundo. Sa unang mundo siya ang faithful Christian. Sa pangalawa siya ang taong hindi niya kayang ipaliwanag. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sala, hawak ang cellphone, pinipindot ang mga bagay na hindi naman niya gustong pindutin. May isang tanong na tumama sa puso niya na parang kidlat. Ilang taon mo pa itatago yan? Hindi ito boses ng sermon, hindi ito boses ng tao. Ito ang boses na matagal na niyang tinatakasan. Ang konsensyang hindi papatay, pero sugatan. Hindi niya kailangang sabihin kung ano ang kasalanan niya. Hindi kailangan. Dahil alam mo, dahil sa totoo lang, hindi ito tungkol sa partikular na pagkakamali. Ito ay tungkol sa paghahati ng kaluluwa, sa pagpuputol ng integridad, sa pagkasanay sa buhay na hindi buo. At iyon ang totoong dilubyo, hindi yung kasalanan, kundi yung pamumuhay sa kasinungalingang, okay lang to, kaya ko pa. Paulit-ulit, linggo-linggo, taon-taon, hanggang dumating ang araw na kahit sa presensya ng Diyos, hindi mo na siya maramdaman. Hindi dahil iniwan ka niya, kundi dahil hinati mo ang sarili mo. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ng lalaki na kahit anong gawin niya, walang kapayapaan. Mas kumakapalang ngiti niya sa publiko, pero mas lumalalim ang bigat sa dibdib niya sa gabi. Mas malakas ang worship niya sa linggo, pero mas tahimik ang Diyos sa Lunes. At sa pinakamasakit na paraan, napagtanto niya, hindi ito spiritual dryness, ito ay spiritual duplicity. At walang amount ng prayer, ministry, o religious activity ang pwedeng takpan ng puwang na iniwan ng kanyang sariling pag-iwas. Hanggang isang gabi, bumagsak siya, hindi physical, hindi sa harap ng tao, sa loob. Sa mismong core niya, walang luha, walang drama. Isang simpleng realization na dumurog sa kanya, hindi pa ako nahuhulog sa malaking kasalanan, pero nahulog na ako sa maling mundo.
At dito nagsimula ang kwento na ayaw niyang kwento pero kailangan niyang marinig. Narito ang totoo. Hindi ka pwedeng mabuhay sa dalawang mundo. Hindi ka pwedeng makalord sa araw at makalihim sa gabi. Hindi ka pwedeng puro image sa church at puro takas sa konsensya. At hindi mo ito kailangan dahil galit ang Diyos. Kailangan mo ito dahil sinusundo ka ng Diyos. Ang tanong na hindi mo matakasan ay ito, kung totoo ka kay Lord, bakit hindi ka totoo sa sarili mo? Hindi mo kailangang sabihin ang detalye, hindi mo kailangang umamin sa publiko. Pero kailangan mong harapin ang sarili mo. Ngayon, kung habang nakikinig ka rito, may isang eksena o pakiramdam na tumama sa iyo ng diretsyo, huwag mong takasan yan. Iyan ang parte na kailangan mo talagang harapin. Iyan ang pader na nilulusutan mo. Iyan ang mundo na unang kailangan mong isara. At tandaan mo ito, hindi nagbabago ang Diyos dahil nagkakamali ka. Pero nagbabago ka kapag hindi mo inaamin na nagkakamali ka. Kung naramdaman mong para sa iyo talaga ito, ilagay mo sa comments, ito ang mundo na isasara ko. At kung gusto mo pang seryosohin ang pagbabalik sa mundo ng katotohanan, mag-subscribe ka. Hindi para sa views, hindi para sa algorithm, para sa kaluluwa mo mismo. Ito ang Os Efeitos da Palabra, walang motivational, walang palamuti, katotohanan, konsensya, kalinawan. At sa susunod na video, bubuksan natin ang pinto ng mundo na akala mong ligtas, pero hindi.